Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang init ng araw ay tila mas matindi kaysa dati. Ang hangin sa Maynila ay mabigat, puno ng alikabok at usok mula sa walang tigil na trapiko. Si Elias Navarro, 27 anyos, ay nakaupo sa kanyang luma at masikip na opisina. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumatakbo sa keyboard habang sinusulat ang ulat tungkol sa sunog na tumupok sa isang barangay sa Cavite. Hanggang kailan natin titiisin to, Kuya Elias? Tanong ni Rafael Aquino, katrabaho niyang reporter, habang inilapag ang tasa ng kape sa mesa ni Elias. Walang makakapagsabi, Raf, sagot ni Elias nang walang pag-aalinlangan. Ang mundo ay tila nasa dulo na. Kung hindi sakuna, digmaan naman o kaguluhan. Napatingin si Rafael sa bintana. Sa tingin mo ba, bahagi ito ng tinatawag nilang mga palatandaan? Tumigil saglit si Elias sa pagtatype at tumingin sa kaibigan. Kung may mga palatandaan man, hindi ko alam. Ang sigurado lang ako, maraming hindi tama sa nangyayari. Sa kabila ng kawalan niya ng interes sa relihiyon, hindi maiwasan ni Elias na maalala ang mga sermon ng kanyang ina, si Isabel Navarro. Sa tuwing magkikita sila, sinasabi nito, Elias, darating ang mga araw na kahit hindi ka naniniwala, mapipilitang kang makita ang katotohanan. Ngunit para kay Elias, ang mga katotohanang iyon ay tila mga alamat na walang basehan. Kinabukasan, pumunta si Elias at Rafael sa Cavite upang mag-ulat tungkol sa sunog. Ang lugar ay tambak ng abo, at kahit anong gulay o punong kahoy ay walang natira. Ang amoy ng nasunog na kahoy ay nanunuot sa kanilang ilong. Isang matandang babae, si Lola Pilar, ang lumapit sa kanila habang kumukuha sila ng litrato. Anak, nakita ko ang apoy, sabi ng matanda, nanginginig ang boses. Iba ito, hindi ito normal na sunog. May kulay pula sa apoy, parang dugo. Nagkatinginan sina Elias at Rafael, tila hindi alam kung anong sasabihin. Ngunit bago pa nila matanong ang matanda, biglang naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Mabilis na dumating ang mga bombero upang tiyakin walang karagdagang sakuna. Pagka-uwi ni Elias, nadatnan niya ang kanyang ina sa bahay. Nakatayo ito sa harap ng isang altar na may hawak na Biblia, tila nakikipag-usap sa isang bagay na hindi niya nakikita. Anak, nakita ko na ang balita tungkol sa sunog, bungad ni Isabel. Ito na ang mga palatandaan. Nay, ilang beses mo nang sinabi yan. Ang mundo ay puno ng sakuna, pero hindi ibig sabihin ay yan na yon. Ngunit matatag si Isabel. Kung hindi ka naniniwala, basahin mo ito. Iniabot niya ang pahina mula sa Biblia. Ang mga salitang naka-highlight sa dilaw na tinta ay nagsasabing, Apokalipsis 8:7, at ang unang anghel ay humihip ng kanyang trompeta, at nagkaroon ng ulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Napailing si Elias. Nay, marami akong trabaho. Hindi ko yan oras. Ngunit habang paalis siya, ramdam niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Kinagabihan, habang sinusubukang matulog, biglang napanaginipan ni Elias ang isang malawak na parang napuno ng nasunog na puno. May naririnig siyang tunog, isang nakakabinging trompeta. Sa panaginip, may lalaking nakaputi na lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay nagsabi, Maghanda ka, Elias. Darating na ang hudyat. Nagising siyang pawis na pawis, ngunit sinubukan niyang itaboy ang panaginip, itinuturing itong epekto lamang ng stress mula sa trabaho. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang balita na may kakaibang ulan ng yelo sa Visayas, sinamahan ng pulang ulan. Ang tanim at mga pananim ay nawasak, at ang mga residente ay nagulat ng nakakatakot na mga pangyayari. Nang marinig ni Elias ito, tila tinamaan siya ng kidlat. Ang lahat ay halos eksaktong tulad ng nabasa niya mula sa pahinang ibinigay ng kanyang ina. Raf, hindi mo ba nararamdaman na may kakaibang nangyayari? Tanong ni Elias habang sila'y nagkakape sa opisina. Kung totoo yan, Elias, sagot ni Rafael na tila pabiro pero halatang may kaba, ayoko nang marinig ang susunod na trompeta. Habang palala ng palala ang sitwasyon sa bansa, nagsimula nang makaramdam si Elias ng takot. Ang kanyang pananaw, na dati puno ng kumpiyansa sa agham, ay unti-unting nababasag. Sa huling bahagi ng gabi, binuksan niya ang Biblia sa mesa. Binasa niyang muli ang pahina tungkol sa unang trompeta. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang baka may katotohanan ang mga sinabi ng kanyang ina. Sa kalagitnaan ng isang tahimik na gabi, nagising si Elias sa tunog ng kanyang telepono. Tumatawag si Rafael. Agad niyang sinagot ito, pilit itinataboy ang antok.
Kuya Elias, may balita mula sa Hilagang Luzon, sabi ni Rafael, mabilis at puno ng kaba. May ulan ng yelo, pero kasama nito may dugo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Inalala niya ang panaginip na paulit-ulit na naglaro sa kanyang isip nitong mga huling araw. Ang tunog ng trompeta, ang mga boses na tila humihimok sa kanya. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan habang naririnig ang mga salitang iyon mula kay Rafael. "Nasaan ka ngayon?" tanong ni Elias, bumangon na mula sa kama at sinimulang magbihis. "Papunta ako sa Nueva Ecija. May mga ulat ng malaking pinsala." "Hindi ito normal, Kuya Elias. Kakaiba ang sinasabi ng mga tao." "Hindi na ako magtataka," mahinang sagot ni Elias. "Magkita tayo doon." Pagdating ni Elias sa Nueva Ecija, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang paligid ay puno ng yelo na mistulang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ang kakaiba dito ay ang kulay. Ang yelo ay may halong malagkit na likido na pulang-pula, tila dugo. "Nakakapangilabot," sabi ni Rafael habang kinukuhanan ng video ang mga tanawin. Parang eksena sa pelikula. Napansin ni Elias ang isang grupo ng mga magsasaka na nagtitipon malapit sa isang malaking puno. Lumapit siya at agad niyang narinig ang usapan. Ang sabi ni Padre Amihan, ito na raw ang hudyat, bulalas ng isang matanda. Ang unang trompeta na binanggit sa banal na aklat. Natahimik si Elias. Hindi niya kilala si Padre Amihan, ngunit ang pangalan ay tila nagdadala ng bigat. Napansin niya ang mga mata ng mga tao, puno ng takot ngunit may bahid ng pag-asa. "Nasaan si Padre Amihan?" tanong ni Elias sa matanda. "Nasa simbahan ng San Isidro. Doon siya nagpapaliwanag tungkol sa mga nangyayari," sagot ng matanda, itinuturo ang direksyon. Sa loob ng simbahan, punong-puno ng tao. Sa harapan, isang lalaking nasa edad 50 ang nagsasalita. Maputi ang kanyang buhok at ang kanyang tinig ay malakas at puno ng otoridad. "Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi para takutin kayo," sabi ni Padre Amihan. Ang unang trompeta ay tumunog na. Ang ulan ng yelo at apoy na may halong dugo ay naganap na sa ating kalagitnaan. Ngunit tandaan nyo, ito ay paalala ng Diyos. Isang tawag na tayo'y magbalik loob bago mahuli ang lahat. Sa gilid ng simbahan, nanatiling tahimik si Elias, pinagmamasdan ang reaksyon ng mga tao. May ilan na umiiyak, may iba na nagdadasal ng taimtim. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay biglang tumutugma sa mga nangyayari. "Ikaw ang mamamahayag, hindi ba?" biglang tanong ng isang boses sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit. "Opo," sagot ni Elias, nagtataka. "Bakit mo natanong?" "Sinabi sa akin ni Padre Amihan na darating ka," sagot ng bata. "Sabi niya, ikaw ang isa sa mga magpapatotoo." Hindi nakaimik si Elias. Paano malalaman ng isang pari na pupunta siya rito? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung anong udyok na nag-udyok sa kanya na makipag-usap kay Padre Amihan. Matapos ang misa, nagkaroon ng pagkakataon si Elias na makausap si Padre Amihan ng pribado. "Ipinadala ka ng Diyos," sabi ni Padre Amihan ng walang pag-aalinlangan. "Ang iyong kwento, ang iyong boses, ang iyong kakayahan bilang isang mamamahayag, iyan ang iyong misyon." "Padre, hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa lahat ng ito," tugon ni Elias, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. "Marami akong tanong, at halos lahat ng ito ay walang sagot." Ngumiti si Padre Amihan. "Elias, hindi ka nag-iisa sa iyong mga tanong. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil lamang sa ating pag-aalinlangan." Ang unang trompeta ay tumunog na. Darating pa ang mas malalaking pagsubok. Sa pag-uwi ni Elias mula sa Nueva Ecija, dala niya ang mabigat na pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabagabag. Tumingin siya sa ulap na tila may paparating na bagyo. Sa likod ng kanyang isip, ang tunog ng trompeta sa kanyang panaginip ay bumalik, mas malinaw at mas nakakatakot. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nagdarasal ang kanyang ina. Hindi siya nakaimik. Tumayo siya sa harap ng altar at tahimik na tinitigan ang Biblia. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit, ito na ba ang simula ng lahat ng wakas? Isang linggo ang lumipas mula nang tumunog ang unang trompeta. Sa bawat balita, parang tumitindi ang takot ng tao. Ang mga ulat ng kakaibang pangyayari ay nagiging pang-araw-araw na laman ng mga pahayagan at istasyon ng radyo.
Ngunit sa kabila ng lahat, pilit pa ring ginagawang normal ni Elias ang kanyang trabaho. Kuya Elias, may bago tayong assignment, sabi ni Rafael habang nagmamadaling lumapit sa kanyang mesa. Sumabog ang bulkang Taal kagabi. Apektado ang buong Batangas, pero may kakaibang report mula sa mga lokal. Sinabi nilang may nangyaring hindi pa nila nakita sa buong buhay nila. Hindi na bago kay Elias ang mga ulat ng pagsabog ng bulkan, ngunit may kakaiba sa tono ni Rafael. Ano nang ibig mong sabihin? Basta, kailangan mong makita to, nagpadala sila ng footage, pero mas mabuti kung puntahan natin mismo. Tara na, sagot ni Rafael, tila hindi mapakali. Sa daan papuntang Batangas, tahimik si Elias habang minamasdan ang makulimlim na langit. Ang imahe ng pulang yelo mula sa unang trompeta ay bumalik sa kanyang isip. Sa kabila ng kanyang pilit na pagpapaliwanag ng mga bagay bilang pawang natural na sakuna, unti-unting bumibigat ang tanong sa kanyang konsensya, may mas malalim bang dahilan ang lahat ng ito? Pagdating nila sa lugar ng sakuna, bumungad sa kanila ang isang tanawing nakakakilabot. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na abo, at ang hangin ay puno ng sulfur na halos hindi ka makahinga. Ngunit ang kakaiba ay ang dagat na nasa tabi ng bulkan. Ang tubig ay tila naging pulang-pula, animoy dugo, at halos lahat ng isda na lumulutang sa ibabaw ay patay. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rafael habang kumukuha ng video. Parang kwento sa Biblia. Lumapit si Elias sa isang grupo ng mga mangingisda na tila tulala habang nakatingin sa dagat. Isa sa kanila, si Mang Densyo, ang nakipag-usap sa kanila. Sir, ang dagat namin ito na ang ikinabubuhay namin mula pagkabata. Pero ngayon, wala na. Hindi lang tubig ang nabago, parang pati ang espiritu ng lugar, sabi ni Mang Densyo, nanginginig ang boses. May nakita ba kayong kakaiba bago nangyari ito? Tanong ni Elias. Sagot ng matanda. Parang may malaking bagay na nahulog mula sa langit. Tila isang nagbabagang bato na sumalpok sa tubig. Pagkatapos noon, biglang umusok ang dagat, at nang mawala ang usok, ito na ang nangyari. Habang ini-interview nila ang iba pang lokal, napansin ni Elias ang isang pamilyar na mukha. Si Amara Dalisay, isang kilalang siyentipiko at eksperto sa kalikasan, ay nasa lugar din. Kilala si Amara sa kanyang mapanuring kaisipan at pagtanggi sa anumang bagay na may kaugnayan sa relihiyon o supernatural. Dalisay, ano nung tingin mo sa nangyari dito? Tanong ni Elias habang lumapit siya. Tila resulta ito ng pagsabog ng bulkan at ng mga kemikal sa ilalim ng dagat, sagot ni Amara na may tonong kumpiyansa. Natural na proseso ito, bagamat bihira. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias, sumingit si Rafael. Pero Dotsi, may mga ulat na may nakita silang bagay na bumagsak mula sa langit bago ito nangyari. Hindi ba dapat masusing tignan yon? Huminga ng malalim si Amara, tila naiinis. Ang mga tao ay madaling magpaniwala sa mga haka-haka kapag may ganitong sakuna. Kailangang manatili tayong nakaangkla sa siyensya. Hindi sumagot si Elias, ngunit sa kanyang isipan, nararamdaman niyang may mas malalim na paliwanag. Ang imahe ng isang bundok na nagbabaga na bumagsak sa dagat mula sa Biblia ay naglaro sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nakaupo si Elias sa isang maliit na pansamantalang kampo, nilapitan siya ni Rafael. Kuya Elias, sa tingin mo ba totoo ang mga sinasabi ni Padre Amihan? Na ito'y bahagi ng mga trompeta na binanggit sa Apokalipsis. Hindi kaagad sumagot si Elias. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang maging makatotohanan at iwasan ang anumang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Ngunit sa harap ng mga nangyayari, ang kanyang paniniwala ay unti-unting nayayanig. Raf, sagot ni Elias sa mababang boses, hindi ko alam. Pero ang alam ko, may mga bagay na tila hindi na kaya ng siyensya lang na ipaliwanag. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Amara, may daladalang mga sample ng tubig mula sa dagat. May mga bagay na gusto kong ipakita sa inyo, sabi niya. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, ipinakita ni Amara ang likidong nakuha niya mula sa dagat. Ang pulang kulay nito ay tila dulot ng isang mineral na bihirang matagpuan sa mga ordinaryong pagsabog ng bulkan. Hindi ko pa ito nakikita sa mga lugar na tulad nito dati. At ano nang ibig sabihin niyan? Tanong ni Rafael. Ibig sabihin, may posibleng bagay na hindi natin lubos na naintindihan ang nangyari dito, sagot ni Amara, bahagyang nagdadalawang isip. Hindi ko pa rin sinasabi na ito'y supernatural, pero aminado akong kakaiba ito. Kinabukasan, habang nililisan nila ang lugar, iniwan ni Elias ang tanawing tila nagtataglay ng bigat ng isang malalim na misteryo.
Sa kabila ng kanyang mga tanong at agam-agam, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang ikalawang trompeta ay tumunog, at ang hinaharap ay nagbabanta ng mas matitinding pagsubok. Sa kanyang isip, naririnig pa rin niya ang tunog ng trompeta, malakas, malinaw, at hindi maikakaila. Ang ulan ay marahang bumabagsak habang binabaybay ni Elias ang daan patungong Hilagang Luzon. Ang kanyang sasakyan ay halos natatakpan ng putik dahil sa masamang lagay ng panahon. Ang himpapawid ay kulay abo, at ang buong paligid ay tila nasa ilalim ng isang malabong anino. Ang dami ng nangyayari pero parang walang sagot, bulong ni Elias sa sarili habang minamasdan ang mga puno sa gilid ng daan. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tunog ng trompeta mula sa kanyang panaginip, tila paalala na hindi pa tapos ang lahat. Nang makarating siya sa lugar na tinatawag ng mga lokal na buwan-buwan, sinalubong siya ng isang grupo ng magsasaka. Ang mga mukha nila ay punong-puno ng pag-aalala habang itinuturo ang ilog na dumadaloy malapit sa kanilang mga tahanan. "Sir, hindi na namin magamit ang tubig," sabi ng isa sa kanila, si Mang Kanor, habang inaakay siya papunta sa pampang. Amoy laso na ito, at halos lahat ng hayop na dumidikit dito ay namamatay. Tumigil si Elias sa gilid ng ilog at napansin agad ang kulay ng tubig, madilim, halos itim, at may kakaibang amoy na parang asido. Lumapit si Amara, na ilang oras nang nasa lugar upang kumuha ng mga sample. "Hindi natural ito," sabi ni Amara habang iniinspeksyon ang tubig gamit ang kanyang kagamitan. "Ang kontaminasyon ay parang galing sa isang bagay na bumagsak mula sa itaas. Posibleng meteoro o iba pang celestial body." "Isang bagay mula sa langit?" tanong ni Elias, na parang alam na ang sagot. Ang imahe ng bituin na bumagsak at tinawag na wormwood mula sa Apokalipsis ay biglang pumasok sa kanyang isipan. "May nakita ba kayong kakaibang pangyayari bago nangyari ito?" tanong niya kay Mang Kanor. "Sir," sagot ng matanda. "Parang may apoy na bumagsak mula sa langit 1 linggo ang nakalipas. Napakaliwanag, parang bituin na sumabog. Pagkatapos noon, unti-unting nagbago ang tubig." Sa loob ng kampo, nagsimulang magsaliksik si Amara tungkol sa mga posibleng sanhi ng polusyon sa tubig. Si Elias naman ay tahimik na nagmuni-muni, hawak ang isang kopya ng Biblia na iniabot ni Padre Amihan bago sila naghiwalay sa Batangas. "Elias, ano bang iniisip mo?" tanong ni Amara habang inilalapag ang kanyang mga kagamitan. "Mukhang wala ka sa sarili." "Tingin mo ba, Amara, lahat ng ito ay pawang natural na sakuna lang?" tanong ni Elias pabalik. "O baka naman may mas malalim na dahilan?" Tumingin ng diretsyo si Amara sa kanya. "Alam mo naman ang paniniwala ko. Hindi ako naniniwala sa supernatural. Pero, Elias, aminin kong kakaiba ang nangyayari. Hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng larawan." Kinabukasan, dumating si Rafael na may dalang footage mula sa mga lokal. Sa video, kitang-kita ang isang bagay na bumagsak mula sa langit. Nagliyab ito sa himpapawid bago bumagsak sa gilid ng ilog. Sa paligid ng impact site, unti-unting nagbago ang kulay ng tubig. "Ito na ang sagot," sabi ni Rafael. "Ano pa bang kailangan nating patunayan?" Tahimik si Elias habang pinapanood ang video. Sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Apokalipsis. Ang ikatlong trompeta ay tumutukoy sa bituing bumagsak, at ang pangalan nito ay wormwood na lason sa tubig. "May isang bagay akong kailangang gawin," sabi ni Elias sa wakas. Tumayo siya at tumingin kay Rafael. "May kilala akong taong maaaring makatulong sa ating maintindihan ito." Sa simbahan ng San Isidro, sinalubong ni Padre Amihan si Elias. Nag-usat sila sa isang maliit na silid sa likuran, malayo sa mga tao. "Padre, nangyayari ang lahat ng sinabi mo," sabi ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng alinlangan at pag-aalala. "Ang tubig ay nalason at ang mga tao ay nagdurusa. Ano nang dapat naming gawin?" "Hindi ako ang may sagot, Elias," sabi ni Padre Amihan. "Ngunit ang mga palatandaan ay malinaw. Ang ikatlong trompeta ay tumunog na. Ang Diyos ay nagbibigay ng babala, hindi upang takutin tayo, kundi upang tayo'y magbalik loob." "At kung hindi nila pansinin ang babala?" tanong ni Elias, na halos hindi na itago ang kaba. "Kung ganoon, ang susunod na trompeta ay magiging mas malala," sagot ng pari. Bago umalis, binigyan siya ni Padre Amihan ng isang maliit na kwintas na may nakaukit na krus. "Isuot mo ito, Elias. Hindi ito makapipigil sa nangyayari, pero maaaring paalala na ikaw ay protektado." Habang pauwi, hawak-hawak ni Elias ang kwintas. Sa kanyang isipan, patuloy niyang naririnig ang tunog ng trompeta.
Hindi niya maikaila ang bigat ng nangyayari, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang may tanong, ano pa kaya ang susunod? Ang araw ay tila hindi na sumisikat ng ganap mula pa noong nakaraang linggo. Ang langit ay laging makulimlim, na parang may usok na tumatakip sa bawat liwanag na bumabaon sa lupa. Si Elias ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, tanaw ang bayan ng San Rafael sa Nueva Ecija. Hindi na ito ang tahimik na lugar na dati niyang binisita, ngayon, mistulang binabalot ito ng dilim kahit sa kalagitnaan ng araw. Parang nababawasan ang liwanag araw-araw, sabi ni Rafael na biglang sumulpot sa tabi ni Elias. Nakakapangilabot, hindi ba? Lalo na kapag iniisip mong may kinalaman ito sa mga sinasabing trompeta. Hindi umimik si Elias. Hinayaan niyang lumubog sa isipan ang mga nangyayari nitong mga araw. Ang tubig na lason, ang dagat na tila dugo, at ngayon, ang liwanag ng araw, buwan, at mga bituin na nabawasan ang minming. Sa loob-loob niya, alam niyang tumunog na ang ikaapat na trompeta. Habang naglalakad sila pababa sa burol, nakita nila ang isang grupo ng mga residente na nagtitipon sa plaza. Nagsisindi sila ng mga kandila at tila nagdadasal. Nagiging mas relihiyoso ang mga tao habang lumalala ang sitwasyon, sabi ni Rafael. Pero hindi lahat naniniwala. Marami pa ring nagsasabi na ito ay pawang likas na sakuna. Baka dahil mas madaling tanggapin yon, sagot ni Elias. Mas madali ang maghanap ng paliwanag kaysa harapin ang posibilidad na totoo ang mga propesya. Sa gilid ng plaza, nakita nila si Amara, kausap ang ilang opisyal mula sa Department of Science and Technology. Agad silang lumapit. Anong ginagawa mo rito, Amara? Tanong ni Elias. Sinusuri namin ang kalidad ng hangin at liwanag, sagot niya. Sa ngayon, ang datos namin ay nagpapakita ng pagtaas ng particulate matter sa himpapawid na maaaring nagmumula sa sunog o volcanic activity. At sa tingin mo, iyan ang dahilan ng nangyayari, tanong ni Rafael. Tila iyon ang lohikal na paliwanag, sagot ni Amara, ngunit halatang may alinlangan sa kanyang tingin. Pero hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ganito kabilis ang epekto sa buong rehiyon. Parang may ibang puwersang kumikilos. Kinagabihan, sa ilalim ng langit na halos hindi makitang bituin, nagtipon sina Elias, Rafael, at Amara sa kampo. Ang paligid ay balot ng kakaibang katahimikan, na tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Alam mo, Kuya Elias, sabi ni Rafael habang iniinom ang kape, parang mas mabilis ang takbo ng mga kaganapan ngayon. Noong una, akala ko aksidente lang ang mga ito. Pero sunod-sunod na ang mga palatandaan. Tumango si Elias, ngunit nanatiling tahimik. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito mga aksidente. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang tunog ng trompeta mula sa panaginip. Ang bawat tunog ay tila nagdadala ng mas mabigat na sumpa. May mga tao akong nakausap kanina, biglang sabi ni Amara. May sinasabi silang nakita nila ang anino ng isang malaking bagay na tumatakip sa liwanag ng araw sa kalangitan. Sabi ng ilan, ito raw ay simbolo ng galit ng Diyos. At ikaw, Amara, tanong ni Elias. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Hindi agad nakasagot si Amara. Tumingin siya sa malayo, sa madilim na langit. Hindi ko alam, sagot niya sa huli. Pero alam kong hindi ito normal. Kinabukasan, nakatanggap si Elias ng tawag mula kay Padre Amihan. Elias, darating na ang mas mabibigat na pagsubok, sabi ng pari. Ang ikaapat na trompeta ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng liwanag. Ito'y babala para sa mga susunod na mas matitinding disgrasya. Padre, ano nang ibig sabihin nito? Tanong ni Elias, na halos hindi maipaliwanag ang nararamdamang kaba. Ipinapakita ng Diyos na hindi sapat ang liwanag na makikita natin gamit ang ating mga mata, sagot ni Padre Amihan. Kailangan nating hanapin ang liwanag na nasa kalooban natin, ang liwanag ng pananampalataya. Sa kanyang pag-iisip, naalala ni Elias ang kwintas na ibinigay ni Padre Amihan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at pinisil ng mahigpit. Para bang may kakaibang init na nagmumula dito, na nagbigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang pansamantalang tulugan, muling nanaginip si Elias. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang mundo na tuluyang natakpan ng dilim. Ang mga tao ay naglalakad ng walang direksyon, at sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig niya, maghanda ka, Elias. Darating na ang susunod na hudyat. Madilim ang langit kahit tanghaling tapat. Ang hangin ay mabigat, tila may halong usok na hindi nagmumula sa apoy. Sa gitna ng katahimikan, biglang narinig ni Elias ang malakas na tunog na nagmula sa himpapawid.
Parang trompeta, ngunit mas nakakatakot at tumatagos sa kaluluwa. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay napahinto, ang kanilang mga mata ay nagtatanong ngunit walang makapagsalita. Tignan nyo, sabi ni Elias, itinuro ang isang grupo ng mga tao na tila hindi man lang nadadamay sa kaguluhan. May ilan na parang protektado. Hindi kaya ito ang tinatawag na selyo, tanong ni Rafael, na biglang naalala ang mga salaysay ni Padre Amihan. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kanilang taguan, nagdesisyon si Elias na tawagan si Padre Amihan upang humingi ng payo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang sinasabi ang mga nakita nila. Elias, sabi ni Padre Amihan, ang ika-6 na trompeta ay tumutukoy sa 4 na anghel na pinalaya mula sa ilog Euphrates. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ang mensahe ay lokal na lumalapit sa ating lugar. Ang kanilang misyon ay magdulot ng malaking pagkawasak, ngunit hindi sila basta-basta gagalaw kung hindi ayon sa plano ng Diyos. At paano natin malalampasan ito, Padre? Tanong ni Elias, halos nawawala na sa pag-asa. Manatili kang matatag, Elias. Ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Ikaw ang tinawag upang magdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng lahat, nanatiling gising si Elias ng gabing iyon. Sa bawat tunog ng yabag mula sa malayo, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na unti-unting dumadapo sa kanyang mga balikat. Ang ika-6 na trompeta ay tumunog na, at alam niyang hindi pa rito magtatapos ang lahat. Sa ilalim ng madilim na langit, napapaligiran ng kaguluhan, si Elias ay nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang habang binabaybay nila ang landas patungo sa San Isidro. Ang kampo ay nawasak, ang mga tao ay nagkalat, at ang usok mula sa mga nasirang tahanan ay patuloy na umaangat sa hangin. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw kay Elias, may dahilan kung bakit hindi pa siya nawawala sa landas na ito. Elias, hanggang kailan tayo magtatago? Tanong ni Rafael habang naglalakad sa tabi niya. Hindi natin kayang labanan ang mga ito. Tila wala nang natitirang ligtas na lugar. Nandito tayo para sa isang dahilan, sagot ni Elias nang hindi tumitingin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na bago pa lamang sa kanya. At kailangan nating alamin kung ano yon. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong sila ng tahimik na paligid. Ang simbahan, na dati puno ng tao, ay ngayon ay halos abandonado. Sa gitna ng altar, nakatayo si Padre Amihan, hawak ang isang krus at tahimik na nagdarasal. Nang makita niya sina Elias, agad siyang tumayo at lumapit. Elias, sabi ng pari, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaalarma. Dumating na ang ika-6 na trompeta. Ang mundo ay nagkakawatak-watak, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang mga hinirang ay kailangang matukoy at maipakita ang kanilang pananampalataya. Sino ang mga hinirang, Padre? Tanong ni Elias. At paano natin sila matutulungan? Sila ang mga taong may selyo ng Diyos, sagot ni Padre Amihan. Ang selyo ay hindi nakikita ng mga tao, ngunit ito ay espiritual na marka ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Hindi nila maaaring malaman kung sino sila hanggang dumating ang kanilang oras upang magpahayag ng kanilang misyon. Habang nag-uusap sila, lumapit si Amara, halatang naguguluhan. Padre, paano natin malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Paano natin malalaman kung may kinalaman ang lahat ng ito sa selyong sinasabi mo? Ngumiti si Padre Amihan, ngunit ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ako ang may sagot, Hija. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit alam ko na ang mga nakikibaka sa gitna ng dilim at nananatili sa kanilang pananampalataya ay bahagi ng plano niya. Biglang may pumasok na isang lalaki mula sa labas ng simbahan, humihinal at puno ng alikabok. Padre, may mga kakaibang nilalang na papalapit sa ating lugar, sigaw nito. Sa labas ng simbahan, nakita nila ang paparating na mga nilalang mula sa makapal na usok. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy, at ang kanilang mga buntot ay tila naglalabas ng kislap na parang bakal na pinukpok ng martilyo. Agad na nagtipon ang mga tao, at ang ilan ay nagsimulang magdasal. Elias, oras na para ipakita mo ang lakas na ibinigay sa iyo, sabi ni Padre Amihan, inilagay ang kamay sa balikat ni Elias. Ang kwintas na hawak mo ay hindi lamang proteksyon. Ito ay paalala na ikaw ay tinawag upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi naiintindihan ni Elias kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng grupo at inilabas ang kwintas. Ang liwanag mula rito ay unti-unting lumakas, at tila pinigil nito ang paglapit ng mga nilalang. Hindi sila makalapit, sabi ni Rafael, na hindi makapaniwala sa nakikita.
Elias, paano mo ginagawa yan? Hindi ko alam, sagot ni Elias, ngunit nanatili siyang nakatayo. Alam ko lang na kailangan kong gawin ito. Habang unti-unting umatras ang mga nilalang, narinig nila ang sigaw ng isang babae mula sa likuran. May nasasaktan sa likod ng simbahan. Agad na tumakbo si Elias, Rafael, at Amara papunta roon. Nakita nila ang isang grupo ng tao na tila nahulog sa lupa, nanginginig ngunit hindi nasaktan. Ang kanilang mga noo ay tila nagliliwanag, ngunit hindi ito nakikita ng lahat. Napansin ito ni Elias at agad niyang naalala ang sinabi ni Padre Amihan tungkol sa mga selyo. Sila ang mga hinirang, bulong ni Elias habang tinitingnan ang grupo. Ang selyo ay nasa kanila. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa loob ng simbahan, muling kinausap ni Elias si Padre Amihan. Padre, ano ang susunod na mangyayari? Kung ang mga selyadong tao ay nasa paligid natin, paano natin sila mapoprotektahan? Ang kanilang proteksyon ay hindi sa atin nagmumula, sagot ng pari. Ito ay nagmumula sa Diyos. Ang ating tungkulin ay tiyaking naririnig nila ang tawag at naipapahayag nila ang kanilang pananampalataya. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elias ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Hindi pa tapos ang kanyang misyon, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa huling bahagi ng gabi, muling narinig ni Elias ang tunog ng trompeta sa kanyang panaginip. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas malakas. Sa gitna ng tunog, isang boses ang nagsabi, Elias, maghanda ka. Malapit nang dumating ang huling pagsubok. Nagising siyang pawis na pawis, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang bagay na bago. Hindi na siya nag-iisa, at ang liwanag ng selyo ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang susunod na darating. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na maramdaman. Sa bawat oras na dumadaan, ang langit ay tila mas nagiging madilim, at ang mga alingawngaw ng digmaan ay nagsisimulang marinig sa iba't ibang panig ng mundo. Si Elias, kasama sina Rafael, Amara, at Padre Amihan, ay nananatili sa San Isidro, naghahanda para sa isang bagay na alam nilang hindi nila lubos na nauunawaan, ang Armageddon. Elias, hindi na natin ito maiiwasan, sabi ni Padre Amihan habang nakatayo sa altar ng simbahan. Ang huling trompeta ay malapit ng tumunog, at ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay magsisimula. Padre, paano natin haharapin ito? Tanong ni Elias, pilit na itinatago ang kanyang takot. Wala tayong sandata. Paano natin lalabanan ang isang bagay na tila lampas sa ating pagkaintindi? Hindi mo kailangang labanan gamit ang armas, sagot ni Padre Amihan. Ang iyong lakas ay nasa pananampalataya mo. Ikaw ay tinawag hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang saksi. Kinagabihan, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong San Isidro. Ang tunog ng trompeta ay mas malakas kaysa dati, tila umaabot hanggang sa kailaliman ng kaluluwa ng bawat naririnig. Sa labas ng simbahan, ang lupa ay nagsimulang yumanig, at ang hangin ay napuno ng makapal na usok. Elias, tingnan mo to, sigaw ni Rafael, tinuturo ang malayo. Sa abot tanaw, nakita nila ang isang malaking hukbo na papalapit. Ang mga ito ay parang isang napakalaking alon ng kadiliman, may dalang apoy at usok. Sa gitna ng hukbo ay isang figura na nakatayo sa isang dambuhalang kabayo, ang kanyang baluti ay kumikinang na parang ginto, ngunit ang kanyang mukha ay hindi maaninan. Narinig mo yon, Elias? Tanong ni Rafael, na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Halata ang takot sa boses nito. Sagot ni Elias, habang pilit na inuunawa ang nararamdaman. Ito na ang susunod na trompeta. Mula sa balita, natuklasan nila na may kakaibang pangyayari sa Central Luzon. Ang lupa ay tila nagkaroon ng bitak, at may usok na lumalabas mula rito. Ang usok ay kulay itim, makapal, at amoy sulfur, na nagdulot ng pagkakataranta sa mga residente. Ang sabi ng mga saksi, parang may mga nilalang na lumabas mula sa usok, sabi ni Rafael habang pinapanood nila ang footage mula sa isang lokal na mamamahayan. Ang imahe ay magulo, ngunit malinaw ang takot sa mga mukha ng mga tao. Nilalang, tanong ni Amara, na sumali sa kanilang kampo. Parang masyadong imposible yan. Amara, ilang beses na bang nangyayari ang mga bagay na imposible nitong mga nakaraang linggo? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay seryoso. Sa lugar ng insidente, sinalubong sila ng makapal na usok. Ang paligid ay tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may kakaibang presensyang tila nanonood. Habang naglalakad sila papunta sa bitak, nakaramdam si Elias ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito pagod, ngunit parang may pumipigil sa kanya.
Raf, Amara, sabi niya, tumigil sandali upang huminga. Nararamdaman niyo ba ito? Parang may ibang puwersa dito. Baka epekto lang ng usok, sagot ni Amara, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Sa gilid ng bitak, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaluhod, nakatingin sa usok. Ito na ang pozo ng abismo, bulong nito habang dinadasalan ang kanyang rosaryo. Lumapit si Elias. Lolo, ano nang ibig mong sabihin? Binuksan na nila ang pinto, sabi ng matanda, hindi tumitingin kay Elias. Ang mga nilalang mula sa kailaliman nandito na sila. Habang patuloy nilang iniinspeksyon ang lugar, narinig nila ang sigaw ng isang bata mula sa di kalayuan. Agad na tumakbo sina Elias at Rafael papunta sa pinagmulan ng sigaw. Sa likod ng isang nasunog na bahay, nakita nila ang isang batang lalaki, nanginginig at umiiyak. Anong nangyari? Tanong ni Rafael habang niyayakap ang bata upang kalmahin ito. May mga lumabas mula sa usok, sabi ng bata, ang boses ay halos pabulong. Mukha silang mga tao pero hindi sila tao. May pakpak sila at mahahabang buntot. Sinaktan nila ang tatay ko. Napatitig si Elias kay Amara na halatang natigilan sa narinig. Hindi nila magawang magtanong pa dahil biglang narinig nila ang isang mabigat na kaluskos mula sa likod nila. May paparating, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. Sa gitna ng makapal na usok, unti-unting lumitaw ang mga anino. Ang mga nilalang ay may katawan ng tao, ngunit may pakpak na parang sa paniki at buntot na gumagalaw ng mabilis. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula, at ang kanilang bawat galaw ay puno ng puot. Takbo, sigaw ni Rafael, hinila si Amara papalayo. Ngunit si Elias ay nanatiling nakatayo, tila nakapako sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niyang may kakaibang lakas na dumaloy sa kanya. Kinuha niya ang kwintas na ibinigay ni Padre Amihan at mahigpit na hinawakan ito. Kung narito ka para takutin kami, hindi mo kami masisira, bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang mga nilalang ay biglang tumigil, na parang may puwersang pumigil sa kanila na lumapit kay Elias. Isa-isa silang umatras at naglaho sa usok. Si Rafael at Amara, na nagtatago malapit sa isang sira-sirang gusali, ay lumapit kay Elias matapos nilang makita ang nangyari. Elias, ano nang ginawa mo? Tanong ni Amara, halatang hindi makapaniwala. Hindi ko alam, sagot ni Elias habang hawak pa rin ang kwintas. Pero alam kong hindi ito galing sa akin. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kanilang kampo, lumapit si Rafael kay Elias. Kuya, sa tingin mo ba may dahilan kung bakit tayo ang nandito? Parang hindi na lang ito trabaho. Parang mas malaki pa. Tumango si Elias. May nararamdaman akong ganon, Raf. Parang tinatawag tayo para sa isang bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Habang nakatitig sa madilim na kalangitan, naramdaman ni Elias ang bigat ng kanilang misyon. Ang tunog ng trompeta ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, at alam niyang ang susunod ay magiging mas masakit para sa mundo. Ang liwanag ng araw ay tila naglaho na ng tuluyan. Ang bawat umaga ay parang hapon, at ang gabi ay mas madilim kaysa dati. Sa kabila ng patuloy na pagkalat ng takot sa buong bansa, nanatiling tahimik si Elias habang minamasdan ang balita sa maliit na telebisyon sa kanilang kampo. Tumataas ang bilang ng mga nasawi, at parami ng parami ang nag-uulat ng mga kakaibang pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Elias, tawag ni Rafael na nakatayo sa likuran niya. May balita mula sa Pampanga. May mga bangkay na natagpuan sa tabi ng Ilog Pasig. Sinasabi nilang parang may malaking puwersang dumaan. Napatigil si Elias. Ang Ilog Pasig. Isang lugar na madalas niyang naririnig sa mga propesyang nabanggit ng kanyang ina. Agad siyang tumayo at humarap kay Rafael. Kailangang puntahan natin yon. Sa pagdating nila sa Pampanga, sinalubong sila ng malalaking bitak sa lupa. Ang Ilog Pasig, na dati matahimik, ay ngayon ay kulay itim at tila bumubula. Sa paligid, ang mga halaman at puno ay patay na, at ang hangin ay may kakaibang amoy na parang sulfur. Ang mga tao sa lugar ay tila takot na takot, karamihan ay nagsisiksikan sa mga pansamantalang kampo. Narinig namin ang malalakas na sigaw bago nangyari ito, sabi ng isang lalaki na nakalapit kay Elias. At pagkatapos, parang may dumating na malaking puwersa mula sa tubig. Wala kaming makita, pero ramdam namin ang bigat nito. Habang nakikinig si Elias, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo malapit sa pampang. Nanginginig ito at tila may sinasabi ng paulit-ulit.
Lola, ano pong sinasabi nyo? Tanong niya habang lumapit. Dumating na sila, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Ang apat na anghel mula sa ilog Pasig. Binuksan na nila ang kanilang mga pakpak. Habang nag-inspeksyon sa paligid, biglang naramdaman ni Elias ang pagyanig ng lupa. Sa malayo, may narinig siyang malalakas na yabag, na parang libu-libong kabayo ang paparating. Si Rafael at Amara, na naglalakad malapit sa kanya, ay napahinto rin. Naririnig niyo ba yan? Tanong ni Amara, halatang natatakot. Sagot ni Elias, pilit na tinitingnan ang pinanggalingan ng ingay. Parang galing ito sa kabilang bahagi ng ilog. Sa hindi kalayuan, nakita nila ang isang grupo ng mga nilalang na tila nakasakay sa mga kabayong may kakaibang anyo. Ang mga kabayo ay may ulo ng leon, at mula sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok, at asupre. Ang mga sakay nito ay nakasuot ng makukulay na baluti, pula, asul, at dilaw. Hindi ito totoo, bulong ni Amara habang paatras. Paano mo ipapaliwanag ito sa agham? Tumakbo sila papunta sa isang abandonadong gusali upang magtago. Mula sa kanilang pwesto, kitang-kita nila ang pananalanta ng mga kabayong ito. Ang lupa ay natutupok sa kanilang nilalakaran, at ang mga tao na nasa kanilang daan ay agad na natutumba. Ngunit sa kabila ng lahat, napansin ni Elias na may kakaiba sa bawat atake. Amara, Rafael, sabi niya, halos pabulong. Hindi nila sinasaktan ang lahat. May mga tao na tila hindi nila pinapansin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Ito na ang laban, sabi ni Amara, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Elias, ano nang gagawin natin? Maghanda tayo, sagot ni Elias, inilabas ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Padre Amihan. Hindi natin sila maaaring labanan sa paraan ng tao, pero hindi rin tayo maaaring sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa itaas. Ang panahon ng paghatol ay dumating na. Ang liwanag at dilim ay magkakabanggaan, at ang katotohanan ay magpapalaya. Biglang bumukas ang kalangitan, at isang hukbo ng mga anghel ang bumaba, dala ang kanilang makikinang na espada. Sa harapan nila ay isang figura na may matatag na presensya, si Miguel, ang Arkanghel. Siya si Miguel, sabi ni Padre Amihan, nanginilid ang luha habang nakatingin sa eksena. Ang leader ng hukbo ng Diyos. Ang laban ay nagsimula. Ang hukbo ng kadiliman at liwanag ay nagbanggaan, at ang lupa ay tila napuno ng mga sigaw ng parehong pighati at pag-asa. Habang nanonood si Elias, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Elias, sabi ni Padre Amihan, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Ang panahon mo ay dumating na. Ibahagi mo ang iyong mensahe. Ang mga tao ay kailangang marinig ang katotohanan. Tumayo si Elias sa harap ng simbahan, hawak ang kwintas, at nagsimulang magsalita. Mga kapatid, ang labanang ito ay hindi lamang para sa atin. Ito ay laban para sa kaluluwa ng bawat isa. Ang liwanag ay naririto upang magbigay ng pag-asa, ngunit tayo'y kailangang magtiwala. Ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtipon, nakikinig sa bawat salita. Kahit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman nila ang pag-asa. Habang patuloy ang laban, napansin ni Elias na ang hukbo ng dilim ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang liwanag mula sa mga anghel ay tila nagtataboy sa kanila, at ang kanilang mga sigaw ay unti-unting humina. Elias, tingnan mo, sabi ni Amara, tinuturo ang kalangitan. Sa itaas, ang liwanag ay naglaho ng saglit, at isang boses ang narinig nila, naganap na. Biglang tumigil ang lahat. Ang hukbo ng dilim ay naglaho, at ang kalangitan ay muling bumalik sa dating liwanag. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Elias ang isang kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, ang San Isidro ay tila bumalik sa normal. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam nilang hindi na muling magiging pareho ang mundo. Si Elias, na ngayon ay puno ng pananampalataya, ay tumingin sa kalangitan. Padre, ano na ang susunod? Tanong niya. Ang susunod ay hindi na nakasalalay sa atin, sagot ni Padre Amihan, ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may ngiti. Ang Diyos ang bahala sa lahat. Habang umaalis ang araw sa San Isidro, naramdaman ni Elias ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang balikat. Sa kabila ng lahat, alam niyang ginawa niya ang nararapat, at ang kanyang misyon bilang saksi ay natupad. Ang liwanag ng araw ay bumalik sa San Isidro. Ang simoy ng hangin ay sariwa, at ang mga ibon ay muling naririnig sa paligid.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang mundo ay tila may bagong pag-asa. Si Elias ay nakaupo sa ilalim ng isang puno malapit sa simbahan, tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Hindi ko akalaing aabot tayo sa araw na ito, sabi ni Rafael habang lumapit, dala ang isang tasa ng kape. Parang isang panaginip. Sagot ni Elias, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pagninilay. Pero ang araw na ito ay hindi basta dumating. Pinaghirapan ito ng bawat isa sa atin. Sa loob ng simbahan, nagtipon ang mga tao upang magpasalamat. Si Padre Amihan ay nasa harapan, hawak ang Biblia habang nagbibigay ng mensahe. Mga kapatid, ang tagumpay na ito ay hindi atin lamang. Ito ay tagumpay ng Diyos at ng bawat isa na nanalig sa Kanya. Ang ating pananampalataya ang nagligtas sa atin mula sa kadiliman. Habang nakikinig si Elias, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumababa mula sa kanyang balikat. Alam niyang natupad na ang kanyang misyon, ngunit hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang susunod. Elias, tawag ni Amara mula sa likuran. May iniisip ka ba? Tumango si Elias, ngunit hindi siya tumingin kay Amara. Iniisip ko lang pagkatapos ng lahat ng ito, ano na ang papel natin? Tapos na ba ang ating misyon? Kinagabihan, habang naglalakad si Elias sa tabi ng simbahan, biglang naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang harapan, lumitaw si Padre Amihan, hawak ang isang maliit na kahon. Elias, sabi ng pari, iniabot ang kahon. Ang kahon na ito ay isang paalala ng lahat ng nagawa mo. Ngunit higit pa riyan, ito ay paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Binuksan ni Elias ang kahon at nakita ang isang maliit na krus, simple ngunit puno ng kahulugan. Ano nang ibig sabihin nito, Padre? Ito ay simbolo ng bagong pangako, sagot ni Padre Amihan. Ang pangakong ipagpatuloy ang liwanag ng pananampalataya kahit sa gitna ng mga bagong hamon. Hindi natin alam kung kailan muling susubukin ang ating mundo, ngunit alam nating hindi tayo nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang normal na buhay sa San Isidro. Ang mga tao ay nagsimulang muling magtanim, muling magtayo ng mga bahay, at muling magtipon sa bawat misa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Elias ay nanatiling abala, isinusulat ang kwento ng lahat ng nangyari. Elias, ano ang sinusulat mo? Tanong ni Rafael habang sumilip sa kanyang balikat. Ang kwento natin, sagot ni Elias na may ngiti. Ang lahat ng nangyari mula sa unang trompeta hanggang sa huling labanan. Kailangang malaman ng mga tao ang nangyari, hindi lamang dito, kundi sa buong mundo. Sa palagay mo, maniniwala sila? Tanong ni Rafael, bahagyang nakangiti. Hindi mahalaga kung maniniwala sila ngayon, sagot ni Elias. Ang mahalaga, ang kwento ay nandyan na. At kapag dumating ang panahon, maaalala nila ito. Sa huling gabi niya sa San Isidro, tumingin si Elias sa mga bituin. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tunog ng mga trompeta, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Sa halip, ito'y tila paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, may liwanag na naghihintay sa dulo. Elias, bulong ni Amara na lumapit mula sa likuran. Ano ang gagawin mo pagkatapos nito? Hindi ko alam, sagot ni Elias. Pero alam kong kahit saan man ako dalhin ng buhay, ang mga natutunan ko rito ay mananatili sa akin. Tumango si Amara at tahimik silang tumingin sa kalangitan. Sa bawat bituin na kumikislap, tila may pangakong bumubulong, ang bagong simula ay narito na. Congratulations, natapos mo ang video. Gusto naming malaman kung sino talaga ang sumubaybay hanggang dulo. Magkomento ng salitang bagong simula sa comment section para ipakita na kasama ka sa espesyal na grupong ito. Tignan natin kung sino ang handa para sa susunod na kabanata.